Huminga si Stephen ng malalim. Parang matagal niyang pinigilan ang sandaling ito. Dahan-dahan niyang hinigpitan ng hawak at hinila si Nico papalapit. Ang unang halik ay marahan at parang tanong. Parang pagsubok kung tama ba ang nararamdaman. Hindi sila nagmadali. Naramdaman muna nila ang isa't isa. Ang init na matagal nang nakatago sa pagitan ng mga pahina at pahinga. Paghiwalay nila ay halos magkadikit pa rin ang kanilang mga noo. Okay ka lang? Bulong ni Stephen. Tumango si Nico. Oo. At sa sagot na yon ay bumalik ang halik. Mas mabilis ngayon. Mas buo. Parang pareho na nilang alam ang sagot sa tanong na kanina pa umiikot sa isip nila. Ang mga kamay ay humigpit. Ang paghinga ay nagtagpo. At ang katahimikan ng silid ay parang lalo naging sagrado. Hindi ito padalos-dalos. Ito'y pinili. Paglayo nila, ay pareho silang hinihingal, pero parehong nakangiti. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, sabi ni Stephen, at tapat pa rin. Hindi rin ako, sagot ni Nico. Pero gusto kong subukan. Tumango si Stephen. Ako rin. Sa labas, patay na ang ilaw ng review center. Isinara na nila ang mga libro. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil may natuklasan silang sa isa't isa. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Sa review center, walang gustong makilala. Lahat ay may hinahabol. Oras, pangarap, o huling pagkakataon. Si Nico, 23 taong gulang, ay isa sa mga iyon. Board exam taker, bagong graduate. May daladalang kaba na hindi maalis kahit paulit-ulit niyang sabihin sa sarili niya na handa na siya. Tahimik siya sa klase. Laging nasa gitnang hanay. Sapat ang lapit sa board pero hindi ka pansin-pansin. Mas gusto niyang makinig kaysa magsalita. Mas gusto niyang umuwi agad pagkatapos ng lecture. Hindi naman dahil wala siyang kaibigan, kundi dahil mas mabigat ang iniisip niya kaysa sa kayang ipaliwanag. Tuwing break, hawak niya ang kape na parang sandata laban sa antok. Tuwing uwian ay diretso na ang lakad. Walang paligoy-ligoy at wala nang tingin sa iba. Hanggang sa isang umaga ay may umupo sa tabi niya. Parang matagal nang alam kung saan pupunta. Si Stephen yun, 29. Repeater. Mas matanda, mas kalmado. Masanay na sa amoy ng whiteboard marker at tunog ng lecture na paulit-ulit ang paliwanag. May mga guhit ng pagod sa mata niya pero hindi talo ang tingin. Para siyang taong hindi sumuko pero natutong maghintay. Hindi siya pala salita, hindi rin pala tanong. Lagi may dalang makapal na reviewer na halatang ilang beses nang binuklat. May mga pahinang may marka, may sulat sa gilid, may bakas na mga panahong halos sinukuan na niya. Napansin siya ni Nico sa unang araw pa lang. Hindi dahil sa itsura kundi dahil sa katahimikan. Habang ang iba ay nagpubulungan, nagrereklamo o nagbibiro, si Stephen ay nakaupo lang. Nakikinig, nagsusulat. Parang alam na niya kung alin ang mahalaga at alin ang pwedeng palampasin. Hindi sila nag-usap at hindi rin nagpakilala sa isa't isa. Magkatabi lang.
Parehong nakaharap sa unahan. Parehong may takot na ayaw banggitin. Sa pagitan nila, may pagitan ng bag. Isang malinaw na guhit ng distansya. Pero sa bawat pagyuko para magsulat, sa bawat sabay na pag-angat sa tingin ng board, ay may presensyang hindi may pagkakaila. Sa isang break, tumayo si Nico para kumuha ng tubig. Naiiwan ang notebook niya, bukas sa pahinang puno ng sulat. Pagbalik niya ay napansin niya may maliit na marka sa gilid. Isang simpleng asterisk. Sumulyap siya kay Stephen. May mali ba? Mahinahon niyang tanong. Umiling si Stephen. Wala, pero importante yan. At tumango si Nico at nagpasalamat. Yun lang. Dalawang pangungusap pero may kung anong nagsimulang gumalaw. Hindi pa yun pagkakaibigan. Hindi pa rin yun anumang damdamin. Isa pa lang itong pagkakatabi sa isang silid na puno ng pangarap, takot, at mga tanong na walang kasiguraduhan ng sagot. At hindi pa rin alam ni Nico, ang review center na akala niya idadaan lang ay magiging lugar kung saan may isang binatang unti-unti niyang makikilala. Hindi agad nasundan ng mahabang usapan ng unang palitan nila. Pero kinabukasan, nang tumunog ang bell para sa break ay napansin ni Nico na hindi agad tumayo si Stephen. Nakuupo lang ito, tinatapos ang sinusulat at parang ayaw masayang ang ilang minutong natitira. Nagdadalawang isip si Nico. Umalis na sana siya para kumuha ng kape. Sabi niya at bahagyang lumingon. Break na. Tumango si Stephen at sumagot. Oo, sandali lang. Hindi niya alam kung bakit niya hinintay. Magkasabay silang lumabas ng silid. Hindi nag-uusap pero hindi rin nagmamadali. Sa vending machine ay nauna si Nico. Kinuha niya ang kape na lagi niyang pinipili. Paglingon niya, nandoon na si Stephen sa tabi. Hawak ang sarili niyang tumbler. Hindi ka ba nagkakape? Tanong ni Nico, para lang may masabi. Masakit sa sikmura, sagot ni Stephen. Natuto na ako. Natuto? Pag-uulit ni Nico. Ngumiti si Stephen. Bahagya lang. Sa kaka-review, at tahimik silang uminom. Sa paligid may mga nagre-reklamo sa coverage, may nagbibiruan tungkol sa exam, at sa gitna ng ingay, ay para silang may sarili nilang espasyo. First take mo? Tanong ni Stephen. Oo, sagot ni Nico. Ikaw? Repeater ka, no? Tumango si Stephen at walang hiya. Walang pagdepensa. Parang tanggap na niya ang bigat ng salitang yun. Kinakabahan ka ba? Tanong niya. Oo, sagot ni Nico. Para lahat ng binasa ko, baka mawala. Sumilip si Stephen sa hawak niyang notes. Hindi nawawala ang inaaral, natatabunan lang ng kaba. Nagulat si Nico sa kasiguruhan ng boses nito. Paano mo nasabi? Dahil naranasan ko na, sagot ni Stephen. Mas madalas sa gusto ko. Bumalik sila sa loob. Muling magkatabi. Muling tahimik. Pero iba na ang katahimikan ngayon. May kasama na itong pag-unawa. Sa kalagitnaan ng lecture, napansin ni Stephen ang paraan ng pagsusulat ni Nico. Mabilis. Parang takot na may makaligtaan. Dahan-dahan, itinulak ni Stephen ang sarili niyang notebook papunta sa pagitan nila. May naka-highlight na linya. Focus on this. Lalabas to. Tumingin si Nico sa kanya. Hindi agad nagsalita at tumango lang. Parang may humawak sa dibdib niya at sinasabing, hinga ka muna. Pagkatapos ng klase ay nag-impake si Nico.
Sanay siyang mauna. Pero ngayon ay naghintay siya. Salamat sa notes, sabi niya at hindi makatingin. Walang anuman, sagot ni Stephen. Kung gusto mo, pwede tayong mag-review minsan. Hindi kailangang araw-araw. Nagulat si Nico. Talaga? Oo naman, sagot ni Stephen. Minsan mas malinaw kapag may kausap. Ngumiti si Nico. Gusto ko yun, sabi niya. Habang naglalakad sila palabas, napansin ni Stephen ang pagkapagod sa hakbang ni Nico. Mabigat ang bag, pero mas mabigat ang iniisip. Huwag ka masyadong magpuyat, sabi niya na parang paalaala lang. Hindi ka rin matutulugan ng pagod mo. Tumango si Nico. Ikaw rin. At ngumiti si Stephen. Mas maliliw ngayon. Sa review center na puno ng pressure at pangamba, may dalawang lalaking hindi nagmamadaling kilalanin ng isa't isa. Hindi pa ito kwento ng pag-ibig. Hindi pa rin ito pangako. Isa pa lang itong tahimik na pag-alalay. At minsan, doon nagsisimula ang mga bagay na totoo. Hello guys! Welcome back sa channel. Kung gusto nyong ma-shoutout sa next video, mag-comment lang kayo dito sa baba. Kahit simpleng hi lang or kung taga saan kayo. Binabasa ko lahat ng comments nyo. At baka kayo na ang susunod kong mabanggit. Kaya comment na para lagi kayong kasama sa kwentuhan natin dito. Shoutout muna sa mga listeners and viewers natin. Hello sa inyo, Crisanto de Dace. And again from California, hello Amy Davis 955. From Esperanza Agusan del Sur, Dennis Osin 892. Salamat sa pakikinig. Nagsimula ito sa isang simpleng usapan pagkatapos ng klase. Free ka ba mamaya? Tanong ni Stephen na parang casual lang. May tahimik na cafe malapit dito. Nag-isip si Nico sandali. May dapat pa sana siyang tapusin. Pero pagod na rin ang isip niya. Pwede, sagot niya. Pero saglit lang. Saglit na nauwi sa 2 oras. Magharap sila sa maliit na mesa. Bukas ang reviewers. May kape sa pagitan. Si Stephen ang nagsasalita ng dahan-dahan. Parang sinisigurong naiintindihan ni Nico ang bawat punto. Si Nico naman ay nakikinig. Paminsan-minsan nagtatanong at mas kampante na kaysa dati. Ganito mo isipin, sabi ni Stephen. Itinuturo ang bahagi ng notes. Huwag mong kabisaduhin agad. Intindihin mo muna. Tumango si Nico. Mas malinaw nga pag ganito. Ngumiti si Stephen. Mas malinaw talaga pag may kausap. Mula noon, naging regular na ang pagre-review nila. Hindi man araw-araw pero sapat para masanay ang presensya ng isa't isa. Parehong oras, parehong mesa. Parehong katahimikan na hindi na nakakailang. Isang hapon dumating si Nico ng mas maaga. Naupo siya sa pwesto nila at inayos ang kanyang notes. Habang naghihintay, may isang kaklase ang lumapit. Nico, di ba ikaw yung magaling sa topic kanina? Tanong nito. Pwede bang makisabay sa'yo mag-review? At bago pa siya makasagot ay dumating si Stephen. Huminto ito sa isang hakbang ang layo. Saglit lang pero sapat para mapansin ni Nico ang pagbabago sa tindig nito. Ah, sabi ni Nico. Stephen, this is... Okay lang. Biglang putol ni Stephen. Mahinahon pero malamig na kaunti. Mukhang may kasama ka na. Umupo siya sa kabilang mesa. Hindi yun drama at hindi rin galit. Pero ramdam ni Nico ang distansyang biglang lumitaw. Makalipas ang ilang minuto, umalis din ang kaklase. Bumalik ang katahimikan. Si Nico na ang unang lumapit.
Hindi kita iiwasan, sabi niya ng diretso. Pero hindi ko rin alam kung bakit parang nabigla ka. Tumingin si Stephen ng matagal. Parang nag-iisip kung dapat pa siyang magiging tapat. Sanay lang akong tahimik, sagot niya. At sanay akong ikaw yung kausap ko. May bigat ang huling linya at hindi niya binawi. Umupo muna siya muli sa tabi ni Nico. Mas malapit na ngayon ang pagitan ng mga upuan. Magkadikit ang siko at walang umiwas. Sorry, sabi ni Stephen at mas mababa ang boses. Hindi ko sinasadya. Okay lang, sagot ni Nico. Pero, sabihin mo sa akin kapag ganun. Tumango si Stephen. Oo. At bumalik sila sa pagre-review. Pero mas mabagal. Mas maraming tinginan kaysa dati. Mas maraming sandaling sabay silang humihinto sa pagsusulat. Isang beses, sabay nilang inabot ang isang papel. Nagtagpo ang mga daliri at hindi sila agad bumitaw. Focus, bulong ni Stephen. Pero hindi inalis ang kamay. I'm trying, sagot ni Nico. At bahagyang ngumiti sa kanyang mga labi. Paglabas nila ng cafe ay gabi na. Tahimik ang kalsada. Naglakad sila ng sabay at hindi nagmamadali. Stephen, sabi ni Nico bago sila maghiwalay. Salamat sa pagiging naririyan lang. Umiti si Stephen. Mas totoo kaysa dati. Hindi ko rin alam kung kailan ito nagsimula pero ayoko mawala. Nagkatinginan sila. Walang halik. Walang pang-amin. Pero malinaw na. Sa pagitan ng mga pahina at pahinga, may dalawang taong mas piniling magkatabi. At hindi na lang ito tungkol sa exam. Tahimik ang salid ng review center ng gabing yun. Iilan na lang ang natira. Ang iba'y umuwi na. Bitbit ang pagod at kaba. Naiwan sina Nico at Stephen sa likurang hanay. Bukas ang mga libro. Pero hindi na pareho ang binabasa. Napansin ni Nico ang lalim ng buntong hininga ni Stephen. Pagod ka? Tanong niya. Umilig si Stephen. Sanay na. Hindi yan sagot, sabi ni Nico na marahan. Umiti si Stephen pero hindi umabot sa mata. Isinara niya ang reviewer at parang yun na ang hudyat na tapos na rin ang pag-iwas. Repeater ako, sabi niya. Parang paalala sa sarili. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil may mga panahong hindi ko kinayang sarili ko. Tahimik si Nico. Hindi siya sumingit. Unang take ko, akala ko sapat ng talino. Mali pala. Kailangan mo ring maniwala sa sarili mo. Huminto siya sandali. Sabay dugtong na. At kapag bumaksak ka, parang gusto mong itago ang mundo. Tumingin si Nico sa kanya. Kaya ka tahimik? Tumango si Stephen. At kaya ako maingat. Ayoko umasa. Ayoko may masaktan. Lumapit si Nico. Hindi biglaan. Inusog lang ang upuan. Sapat para magkadikit ang braso nila. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. At hindi ka mali. Nagtagpo ang mga tinginan nila. Matagal, walang biro, walang takas. Kanina, sabi ni Stephen na bababa ang boses, na may lumapit sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ako napatigil. Selos? Tanong ni Nico. Hindi agad sumagot si Stephen. Pagkatapos ay tumango. Isang beses. Tapat.
Oo. Hindi umuwi si Nico. Sa halip, nilipag niya ang kamay sa ibabaw ng kamay ni Stephen na nasa mesa. Isang simpleng hawak, isang paanyayang hindi kailangang ipaliwanag. Hindi ka pa nandalian, sabi ni Nico. Hindi rin to trip lang. Humingi si Stephen ng malalim. Parang matagal niyang pinipigilan ng sandaling ito. Dahan-dahan niyang hinigpitan ng hawak at hinila si Nico ng papalapit. Ang unang halik ay marahan. Parang tanong. Parang pagsubok kung tama ba ang kanilang nararamdaman. Hindi sila nagmamadali. Naramdaman muna nila ang isa't isa. Ang init na matagal nang nakatago sa pagitan ng mga pahina at pahinga. Paghiwalay nila ay halos makatikit pa rin ang kanilang mga noo. Okay ka lang? Bulong ni Stephen. Tumungo si Nico. Oo. At sa sagot na yun, bumalik ang halik. Mas mabilis ngayon at mas buo. Parang pareho na nilang alam ang sagot sa tanong na kanina pa umiikot sa isip nila. Ang mga kamay ay humigpit. Ang paghinga ay nagtagpo. At ang katahimikan ng silid ay parang lalo naging sagrado. Hindi ito padalos-dalos. Ito ay pinili. At paglayo nila ay parehong hinihingal, pero parehong nakangiti. Hindi ko alam kung saan to hahantong, sabi ni Stephen. Hindi rin ako. Pero gusto kong subukan, sagot ni Nico. Tumango si Stephen. Ako rin. Sa labas, patay na ang ilaw ng review center. Isinara na nila ang mga libro. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil may natuksulatan silang pahinga sa isa't isa. At sa gabing yun, sa gitna ng mga pahinang paulit-ulit binasa, may dalawang lalaking piniling maging tapat kahit hindi pa sigurado ang bukas. Kinabukasan, mas maagang dumating si Nico sa review center. Hindi dahil mas ganado siya, kundi dahil ayaw niyang dumating si Stephen na ang naghihintay. May kakaibang kaba sa dibdib niya. Hindi katulad ng kaba sa exam. Mas tahimik at mas personal. Umupo siya sa dati nilang pwesto. Inayos ang notes, binuksan ang libro, at sinubukang mag-focus. Nang pumasok si Stephen, hindi na agad nagtagpo ang tingin nila. Umupo ito sa tabi at tulad ng dati, parehong galaw, parehong distansya. Pero parang may hangin sa pagitan nila na mas mabigat kaysa dati. Good morning, sabi ni Nico. Morning, sagot ni Stephen. Yun lang. Hindi awkward sa paraang nakakailang. Awkward sa paraang may inaalagaan. Habang nagtuturo ang lecturer, sabay silang nagsusulat. Paminsan-minsan nagkakasalubong ang siko nila. Dati ay hindi yun pinapansin. Ngayon, pareho silang napapahinto saglit bago magpatuloy. Sa break, sabay silang tumayo. Hindi na kailangan magtanong. Sa hallway, naglakad sila na magkatabi. Walang biro, walang banggit sa nangyari. Pero may mga tinging tumagal ng kalahating segundo kaysa dati. Kape tayo, tanong ni Nico. Tumango si Stephen. O sige. Umupo sila sa maliit na mesa malapit sa bintana. May araw sa labas. May liwanag na parang mas malinaw ang lahat. Tungkol kagabi, simulan ni Stephen at mababa ang boses. Kung naging mabilis, umiling si Nico. Hindi ako nagsisisi. Napatingin si Stephen sa kanya. Direkta at walang pagtatago. Hindi rin ako, sagot niya. May katahimikan uli pero mas magaan na. Hindi na puno ng tanong kundi pag-unawa. Pagbalik nila sa loob, mas buo na ang kilos nila. Mas kampante. Sa gitna ng lecture,
Dahan-dahang itinulak ni Stephen ang sariling note papunta kay Nico. May naka-underline na bahagi. Ito ang lalabas. Ngumiti si Nico at nagpasalamat. Anytime, sagot ni Stephen. Isang beses yumuko si Stephen para ipaliwanag ang isang diagram. Lumapit ang balikat niya sa balikat ni Nico. Hindi siya umatras at lalong hindi rin si Nico. Sa halip, nanatili silang ganun kalapit sa posisyon na yun. Tahimik at parang natural na. Pagkatapos ng klase, sabay sila nag-empake. Same cafe? Tanong ni Stephen. Oo, sagot ni Nico agad. Saka natawa. Kung okay lang. Gusto ko yun, sagot ni Stephen. Habang naglalakad sila palabas, saglit na huminto si Nico. Hinawakan niya ang manggas ni Stephen. Hindi ko alam kung ano tayo, sabi niya. Pero mas kampante ako ngayon. Tumango si Stephen. Ako rin. Parang mas buo. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Hindi magkahawak kamay. Hindi rin magkalayo. Sa review center na puno ng pressure at kaba, natutunan nilang ang ilang sagot ay hindi agad dumarating. Minsan, sapat na manatili muna ng magkatabi at mas malinaw kaysa dati. At hindi pa rin ito ang huli. Habang papalapit ang exam ay mas sumahaba ang oras nila sa review center. Mas kaunti na ang kwentuhan at mas malinaw ang intensyon. Si Nico ay mas tahimik ngayon pero mas steady. Hindi na siya basta-basta nagpapanik. Kung may tanong man siya, una niyang nililingon si Stephen. Hindi para humingi ng sagot kundi para makakuha ng kumpirmasyon na kaya niya. Si Stephen naman ay mas present. Hindi lang bilang repeater na sanay na sa sistema kundi bilang taong may pinangahawakang dahilan para manatili. Last 2 weeks, sabi ni Stephen isang gabi, habang nagsasara ang cafe na lagi nilang pinupuntahan. Dito na magiging mabigat. Tumango si Nico. Mas nakakatakot. Pero mas malinaw din, sagot ni Stephen. Magkatabi silang nagre-review sa sulok. Mas dikit ang upuan ngayon. Hindi dahil masikip, kundi dahil pinili nilang maging malapit. Paminsan-minsan, aabot si Stephen para ituwid ang papel ni Nico o para ituro ang linya sa notes. Ang bawat hawak ay mas tumatagal kaysa dati. Hindi ka na nanginginig pag nasagot sabi ni Stephen. Kasi alam kong nandyan ka, sagot naman ni Nico. Huminto si Stephen sa pagsusulat. Tumingin siya kay Nico at parang may desisyong nabuo. Sandali, sabi niya at tumayo. Tara sa labas. Lumabas sila. Tahimik ang hallway. May ilaw pero kakaunti lang ang tao. Huminto sila sa may bintana at kita ang kabuuan ng gabi. Kapag bumaksat ulit ako, sabi ni Stephen, ayoko mag-isa. Lumapit si Nico. Inabot niya ang kamay ni Stephen. Mahigpit pero hindi nagmamadali. Hindi ka nag-iisa, sabi niya. At hindi ito dahil sa exam. Nagtagpo ang mga tingin nila. Walang kaba ngayon. Walang pag-iwas. Ang halik ay nagsimula ng marahan. Parang pagbabalik sa unang pahina. Pero sa ikalawang sandali, mas naging buo ang paglapit. Mas mainit ang pagdikit. Parang pareho nilang piniling huwag nang maghintay. Hinawakan ni Stephen ang baywang ni Nico. Marahan lang. Parang paalaala na nandito siya. Si Nico naman ay humapit. Hinayaan ang init na matagal nang naroroon. Humawi ang labi ni Stephen pababa. Sa gilid ng pisngi ni Nico hanggang sa leeg. Hindi nagtagal, pero sapat para magpadala ng kilabot. Napapikit si Nico, huminga ng malalim, at hinawakan ang balikat ni Stephen.
Parang humihingi ng sandaling pahinga. Huminto sila hindi dahil kulang, kundi dahil malinaw ang pinipili. Focus muna, bulong ni Stephen. Focus, oo, sagot ni Nico. At may ngiting hindi maitago. Bumalik sila sa mesa, mas tahimik at mas buo. Ang mga kamay nila ay nagkakasalubong paminsan-minsan at hindi na nila iniiwasan. Habang nagsasara ang review center, sabay silang nag-empake at sabay ring lumabas. Hindi nila alam ang magiging resulta ng exam, pero alam nilang pareho na silang pumili. Nasa gitna ng pressure at takot, may isang taong handang umalalay, humawak at manatili. Maaga ang umaga ng exam day. Mas maaga kaysa karaniwan. Mas tahimik ang lungsod. Parang nag-uumpisang huminga pa lang. Nakatayo si Nico sa harap ng review center, hawak ang permit at pilit pinapakalma ang sarili. Hindi na siya nagbabasa dahil alam niyang wala nang idadagdag ang mga pahina na yun. Dumating si Stephen, ilang minuto ang lumipas. Simple lang ang suot. Parehong kaba sa mata, pero may kakaibang linaw sa tindig. Handa ka na? Tanong ni Stephen. Tumango si Nico. Kinakabahan pa rin, pero buo. Ngumiti si Stephen sabay sabing, sapat na yan. Hindi sila nagyakapan, hindi rin sila nagmadali. Tumuyo lang sila sa tabi ng isa't isa. Sapat ang lapit para maramdaman ang presensya. Sa gitna ng ingay ng mga examinee, may katahimikan silang sa sarili nila. Bago pumasok ay huminto si Stephen. Ano man ang mangyari, sabi niya. Salamat. Para saan? Tanong ni Nico. Dahil pinili mong manatili, sagot ni Stephen. Hindi lang sa review, kundi sa akin. Hinawakan ni Nico ang kamay niya. Mahigpit, maikli. Parang pangako hindi kailangang ipaliwanag. Hindi ito natatapos dito, sabi ni Nico. Kahit ano pa ang maging resulta. Nagkatinginan sila. Walang halik at hindi na kailangan. May mga sandaling mas malakas ang pagpili kaysa sa kilos. Tahimik ang oras ng exam. Sa bawat tanong, naaalala ni Nico ang mga gabing magkatabi sila sa mesa. Ang mga paalaalang, hinga muna. Ang mga sandaling piniling magtiwala kay Stephen at sa sarili niya. Si Stephen naman ay sumagot ng dahan-dahan, walang pagmamadali. Parang sa wakas ay hindi na siya hinahabol ng nakaraan. Parang may kapatawarang unti-unting dumarating. Pagkatapos ng huling subject ay sabay silang lumabas. May mga tao umiiyak, may mga tumatawa, may mga tahimik na naglalakad pa uwi at nagkukumparahan. Sina Nico at Stephen ay naupo sa bangketa. Saglit lang. Walang tanong kung papasa ba o hindi. Wala pang sagot ang mundo. Gusto mo bang maglakad-lakad muna? Tanong ni Nico. Sige, pagtango ni Stephen. Naglakad sila ng walang direksyon, walang plano. Wala na kailangang habulin. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang buwan, wala na silang kailangang patunayan sa araw na yun. Huminto sila sa ilalim ng lilim ng isang puno at tahimik. May ngiti sa pagitan ng pagod. Hindi ko alam ang mangyayari bukas, sabi ni Stephen. Pero alam kong ayokong bumalik sa pagiging mag-isa. Lumapit si Nico, hindi nagmamadali at hindi rin nag-aalinlangan. Isang halik ang dumapo, mas mahinahon kaysa sa mga nauna. Pero mas buo ang pag-ibig, sabihin. Parang sinasabi na, nandito ako kahit ano mangyari. Paglayo nila, ano man ang resulta,
Pipiliin ko to, sabi ni Nico. Ako rin, pagsang-ayon ni Stephen. Naglakad sila pabalik sa liwanag ng hapon. Magkatabi, walang hawak kamay pero malinaw na ang direksyon. Hindi palaging exam ang pinakamahirap na bahagi ng pangarap. Minsan, ang pinakamahirap ay ang piliing manatili. Kung pagod ka na, kapag natatakot ka, kapag hindi sigurado ang bukas. Ngunit doon din nagsisimula ang tunay na tapang. Hindi sa pagpasa o pagbaksak, kundi sa pagpiling magtiwala sa sarili at sa mga taong handang sumabay sa iyo kahit hindi pa malinaw ang destinasyon. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.